Alright, good afternoon teachers. So this is, it's already 3 days na lang na board exam na. So ngayon is pagpapahabol muna tayo ng ating, sa ating mga Filipino major teachers, sa ating mga Filipino major takers na nalilito pa until now regarding sa ating antas na wika kasi hindi ito nawawala sa ating actual board questions sa Filipino major. And then minsan lumalabas din po ito sa Gen Ed, no? Filipino na subject. Kaya magpahabol muna tayo last minute pabaon sa antas na wika sa mga nalilito pa. So, panoorin nyo lang ang video na to para malaman nyo kung paano natin malalaman kung ano ba ang pagkakaiba ng mga antas na wika na meron tayo at kung paano siya sagutan sa actual board question kasi hindi ito nawawala sa ating board exam. At last September, lumabas din po ito sa amin last September 2025. Lumabas din ang ating mga antas na wika. Kaya possible na lalabas ulit this March 2026. Kaya mag-last minute pa ba ang kaya for at least refresh learnings ng ating mga teachers, ng ating mga takers regarding sa antas na wika. So, hindi natin patatagalin. Let's start para malaman natin, para maitura natin na malinaw ang antas na wika na mayroon tayo, most especially sa ating mga Filipino major, pero applicable din po ito sa ibang major kasi lumalabas din po ito lumalabas din po ito sa ating general education. So, antas na wika. So, meron tayong iba't ibang uri ng antas na wika. So, sa antas na wika, this is not board exam review. So, alamin pala natin kung ano ba ang kahulugan ng antas na wika. Ang antas na wika ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng paggamit ng salita. Depende sa sitwasyon, kausap at layunin na nagsasalita. So, dito natin malalaman kung paano natin malalaman kung ano bang antas na wika yung ating ginagamit, kung saan natin ito maririnig, kung saan natin ito pwedeng gamitin. No, hindi natin namamalayan na yung salita pala na ginagamit natin is nabibilang na talaga siya sa antas na wika na meron tayo. So, meron tayong dalawang uri ng antas na wika, formal at informal. Pero unahin muna natin yung formal na antas ng wika. Pag sinabi natin formal, siyempre formal, ginagamit sa seryoso, opisyal, at pamantayan kasi komunikasyon. Karaniwang ginagamit sa paaralan, aklat, talumpati, baliktad, opisyal na dokumento. So, meaning to say, ang formal na wika or ang formal na antas na wika ay ginagamit natin sa seryosong usapin or seryosong lugar o hindi basta-basta. At sa under ng formal na wika, meron tayong dalawang uri na antas na wika na under siya sa formal kasi itong lumalabas sa actual board question. Ito ay ang pambansa at ang pampanitikan or panretorika. So, minsan yung other term ng pampanitikan ay panretorika pero isa lang naman din sila pampanitikan or panretorika. So, sa formal, meron tayong dalawa. Tandaan na natin kapag formal na antas na wika, meron lamang dalawa. This is pambansa at saka pampanitikan. So, ano ba ang pambansa? Pag sinabi natin pambansa na antas na wika, ito ay salitang karaniwang ginagamit at naunawaan ng buong bansa. So, meaning to say, ang pambansa ito yung wika o salita na ginagamit ng nakakarami. Diba talaga siya, universal siya na salita na kapag naririnig ng isang tao ay agad niya may
tao sa iyo, kaibigan. So meaning to say, ang ama, ina, bahay at kaibigan, ito ang mga halimbawa ng mga salita na nabibilang sa ating pambansa na antas na wika. So later on, meron tayong mga halimbawa na actual board questions at mga choices na nabibilang sa antas na wika. So malalaman natin mamaya kung saan siya nabibilang. So, naintindihan na ang pambansa. Kung sinabi natin pambansa na wika, ang pambansa na antas na wika, ito yung mga wika na ginagamit ng nakakalami at madali siyang naunawagan. Kasi sa bansa natin siya mismo ginagamit. Next one natin is pampanitikan. Medyo dito hindi naman siya nakakalito. Ito yung madali natin. Madali siyang ma-identify or malalaman kung ito ay talagang nabibilang sa pampanitikan or panretorika. So other term niya lang ang panretorika. Pero ang sample group question, ang ginagamit talaga is pampanitikan. Ano ba ang kahulugan nitong masining at malalim na salita na karaniwang ginagamit sa panitikan tulad ng tula, nobela at talon? So both ang pabansa at pampanitikan ginagamit natin sa formal na setting. Halimbawa, ang pampanitikan ginagamit natin sa mismo sa paaralan, formal na setting, pampanitikan. At ito ay kadalasang makikita sa ating mga panitikan katulad ng tula, nobela at talon at ano ba ang mga salita na pwede natin na nabibilang mismo sa pampanitikan. Halimbawa, haligi ng tahanan, ang kahulugan ay ama, ilaw ng tahanan, ang kahulugan ay ina, takip silim, hapon, bintana ng kaluluwa, o ang kahulugan ay mata. Meaning to say, ang pampanitikan na salita, guys, or teachers, ito yung hindi direktang binibigay ang kahulugan. Meron siyang nakatagong kahulugan. So, ang pampanitikan ng mga salita or mga pahayag ay malimit nating mababasa sa ating mga tula, no? Kasi pag gumagawa tayo ng tula, gumagamit tayo ng mga matatalinhagang salita o hindi direktang pagpapakahulugan. Halimbawa na lamang ang haligi ng tahanan. So, haligi ng tahanan, ano ba ang kanyang nakatagong kahulugan? Di bang ibig sabihin nito ay ama? At ang ilaw ng tahanan, ang ibig sabihin naman ay ina. So meaning to say, tandaan lang natin, ang pampanitikan ay para siyang matatalinhagang salita, matatalinhagang pahayag na mayroong nakatagong kahulugan. So yan po ang pampanitikan. So sa panitikan natin siya ginagamit. Next one. Okay, so tapos na tayo sa formal, ang pambansa at saka ang pampanitikan. Ngayon, dito naman tayo sa informal o informal na antas. Ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. Karaniwang ginagamit sa pag-usap sa kaibigan, kakilala o kapamilya. Ano lang siya daily conversation na ginagamit natin siya in public. Kahit saan lang siya ginagamit na wika. Ano ba ang uri ng ating informal na wika? Ito ay verbal, kolokal at lalawi. Ganun sa meron lamang tatlo uri ang ating informal na antas na wika. Ito ay verbal, kolokal at lalawi. So, alamin natin kung ano ba ang kanilang pagkakaiba, ano ba ang kanilang kahulugan, at kung ano ba ang tangi natin tandaan sa kanila para mabilis natin silang malaman or malaman sa choices kapag may encounter ulit natin ito sa actual board exam. Unahin natin ang balbal. Ito very palagi ito ginagamit sa actual board question. Mga salitang slang o salitang kalye na karaniwang ginagamit ng kabataan. Ito na ang balbal, very informal siya na palagi lamang siyang ginagamit sa kalye ng mga karaniwang mga gumagamit ito ay mga kabataan. Halimbawa, erpat, moto, juro, jibo. Diba ang erpat na natin ito ginagamit sa formal na setting sa paralan pa ginagamit ng erpat. Diba hindi? Yung moto, kung sinabi natin moto, ito ay ina
So, baga ano siya, informal, hindi siya hindi siya gaano magandang pakinggan kasi nga balbal siya, slang or salitang kalye. Sa actual board question, everyone, teachers, ang question sa actual board is, alin sa mga sumusunod ang antas na wika ang nabibilang sa pinakamababang antas na wika? Ang sagot natin dyan ay balbal. Mababang antas na wika, ang isasagot ay balbal. Kasi napakababa siya. Sa mababa siyang antas na wika. Pero meron itong isa pang pinakamababang antas na wika. Hindi siya, minsan lang ito lumalabas, I think, ilang season na, board exam season na hindi na siya ginagamit. Pero baka lumabas ulit yung Bulgar. Kapag may nakikita kayong Bulgar sa choices sa board exam, ang question or ang tanong ay alin sa mga sumusunod ang pinakamababang antas na wika. At kapag nakita nyo si Bulgar at balbal sa choices, halimbawa A, balbal, B, Bulgar, C, colloquial, D, pambansa, ang isasagot nyo, everyone, is Bulgar. Kasi si Bulgar, under pa siya ni balbal. Pero minsan hindi po lumalabas si Bulgar, kaya si balbal po ang susunod yung isasagot. Pinakamababang antas na wika. Ang sagot ay balbal, at ang halimbawa ng balbal ay mga erpat, mudra, jowa, chibog, mga salitang kalye, mga gay linggo, mga ganon. So ang sasagot nyo, everyone, is balbal. Pangatamang sagot. Next one, isang uri ng hindi formal ay ang ating colloquial. Minsan dito nagkakamali ng ating mga teachers, mga takers. Ano ba ang ibig sabihin ng colloquial? Kasi minsan ang colloquial, ang sinasagot nila dito is nagkaroon ng palitan. Yung mga slang na word, yung kanina, yung mga erpat, modra, yung kanilang sagot ay colloquial. Ang tandaan lang natin sa colloquial, teachers, is mga pangkaraniwang salita na pinaikli o binago sa pang-araw-araw na usapan. Meaning to say, ang colloquial, tandaan lang natin, ang colloquial ay pinaikli lang siya. Yan lang. Pag nakikita kayong tanong na alin sa mga antas na wika ang pinaikling salita, ang sagot ay colloquial. Ano ba ang halimbawa ng colloquial? Halimbawa, musta, na ang kabuuang salita ng musta ay kamusta, paano, paano, meron, mayroon, san, saan. Ang musta, paano, meron, san. Yan ang mga halimbawa ng colloquial. Baga pinaikli na siya para mas tinipid, tinipid na salita. Other term ng colloquial ay tinipid na salita. Kasi pinaikli. Yung kumusta, naging musta na lang, tinanggal yung ko. Yung paano, tinanggal yung A na isang A, kaya naging paano. Yung mayroon, meron na lang, meron. So, pinaikli din siya. At ang saan, san na lang siya. Kaya, tandaan lang natin sa colloquial is, pinaikli siya, teachers. Pinaikling salita. Colloquial po ang tamang sagot. At ang huli, lalawiganin, mga salitang ginagamit lamang sa particular na rehiyon o lalawiganin. From the root word lalawigan. So, ginagamit lang ito sa iba't ibang lalawigan. Halimbawa, ambot, langga, bayong. So, ang ambot, ang ibig sabihin nito sa Filipino ay hindi ko alam. Ang ambot po ay nanggaling sa Bisaya. Ang langga, na ang ibig sabihin sa Filipino ay mahal, na ang ibig sabihin na ang langga ay mula sa Visayas, dito sa Iloilo, langga. Bayong, or ang sa Filipino ay bag, na ang ibig sabihin ay ang bayong ay mula sa lalawigan ng Ilonggo, o sa Ilonggo dito, sa mga Ilonggo. So meaning to say, ang lalawiganin, tandaan lang sa lalawiganin kapag may nabasa kayong mga lingwahe
na mula sa iba't ibang lalawigan? Ang sagot ay lalawiganin. Marami pang iba't ibang salita na, di ba, bawat lalawigan ay may sariling salita, no? Mayroong sariling salita na ginagamit ang bawat lalawigan. Kaya lalawiganin ang isasagot kapag ang mga salitang ginagamit ay mula sa iba't ibang lalawigan. Alright, so tapos na yung ating antas na wika. Meron lamang lima. Meron tayong dalawang uri ng antas na wika, formal at saka informal. At sa bawat kategory na iyon meron ang nakapanahon. Sa formal, ito yung pampanitikan at saka pambansa. Sa informal, ito yung lalawiganin, kolokbyal at saka balbal. Tandaan lang natin ang pambansa. Ito ang mga salita ginagamit ng nakakarami o ginagamit sa bansa. Ang pampanitikan, may nakatagong kahulugan, hindi direktang ibinibigay ang kahulugan. Pampanitikan, ginagamit sa panitikan. Lalawiganin, mga salitang mula sa mga lalawigan. Kolokyal, ito ang pinaikli o pinipit ng mga salita. At ang suli, balbal, mga salitang sa kalye, slang, or ibig sabihin ay ito ang pinakamababang antas na uri ng antas na wika. Si balbal, pero kapag andyan si vulgar po ang isasagot. Alright, so ngayon meron ako dito ang mga actual word questions. Try natin sagutan. Ito yung pwede nyong makakita sa actual word questions. Sorry, hindi nakita na patunan siya. Wika ginagamit sa paaralan, salitang higit na kilala o ginagamit sa tabok na sentro o sibilisasyon at kalakalan. O ito na, formal to formal kasi sa paaralan daw siya ginagamit o sentro ng sibilisasyon. Ito ba ay pampanitikan, pambansa ba, balbal ba, o lalawiganin? I-guess na natin si pampanitikan kasi wala naman diyang nakatagong kahulugan, no? Walang nakatagong kahulugan sa ating tanong. Si balbal, wala namang nakaslang, mga slang words. Si lalawiganin, wala naman lalawigan na nakalagay sa tanong. Kaya tamang sagot ay pambansa kasi sentro, buo na sentro ng sibilisasyon. Wika ginagamit sa paaralan dahil ang paaralan ay formal. Kaya pambansa po ang tamang sagot dyan. Number 2, karaniwang salitanin o dialekto ng mga katutubo sa lalawigan gaya ng Cebuano, Bulacan, Bicolano at iba pa. So hindi na kayo magkamali kasi meron ng keyword lalawigan. Siyempre, lalawiganin. Next one, ito ang mga salitang karaniwang matatayo, malalalim, makulay at masinig. Kagaya na lamang ng mga salitang ginagamit natin sa tula, malalalim, masinig na mga salita, makukulay na mga salita. Siyempre din, saan siya nabibilang? Siyempre sa pampanitikan kasi ang tula ay isang uri ng panitikan. Next one, ito conversation siya. Kamusta ka na? Sabi ni Ana, kamusta ka na? Sumagot si Bea, ilang, ikaw, musta na? Balita ko, ikakasal ka na. Ano? Oo, sa makalawang punta ka, sabi niya. Ako ang conversation o conversation sa English na ito ay halimbawa na ng antas na wika. Diba pinaikli yung musta, naging kamusta na lang siya. Yung okay, naging key. Yung pupunta ka, punta na lang yung kanyang nilagay. Yung kanyang ginamit. Yes, it's colloquial kasi pinaikli siya. Pinaikli. That is colloquial. At ang panguli, ito ang salitang lobby, nagmalo at caramels. Mga slang words. So, pag sinabi natin slang, syempre, balbal lang tamang sagot. Alright, so yan lang po ang ating mga antas na wika na mayroon tayo.
pambansa, pampanitikan, lalawiganin, kolokyal at saka balbal at Bulgar. Si Bulgar, season na lang naman to siya lumalabas, kaya wag niyong problemahin si Bulgar. So hopefully na naintindihan niyo na kung ano yung pagkakaiba, kung paano natin malalaman at differentiate yung ating mga antas na wika na mayroon tayo. Kasi lumalabas to sa Filipino Major at syempre sa Gen Ed, no, Filipino category. So yan lang everyone, and hopefully na kayo ay nag-follow sa ating TikTok here and then sa Facebook page at saka sa YouTube, kasi doon natin ina-upload ang mga whole video, whole live, mga recording live natin na mga session, mga actual board questions na nila-live natin or nire-record natin dito, ina-upload natin sa YouTube. Hopefully na kayo ay makakapunta doon at mai-subscribe. At syempre dito sa Facebook at sa TikTok, just follow for more let season or let discussion or board exam lecture dito sa ating account. At sa mga March taker, no, 3 days na lang, no, board exam na. Hopefully kapag na-encounter nyo ang antas na wika, i-remember nyo lang yung aking sinabi dito, hindi kayo magkakamali. And good luck to all of you, and hopefully kayo ay hindi na uulit. This is your last board exam at hindi na magre-retake kailanman. And actually, sa mga September takers natin, our batch 2 is open for our enrollment. So magpa-member na kayo sa hanggat may promo pa tayo, magpa-member na kayo sa aming group chat para palagi kayong updated sa mga session natin dito. Sa mga nagsi-self-review na hindi afford ang mga malalaking review center, kasi enrolled din ako noon sa review center, almost 7 or 10,000 plus yung ating binabayad. Kaya kung wala kayong pera, just enroll na lang dito sa amin sa online. Very affordable lang naman siya, everyone. To all September takers po, just message lang dito sa TikTok or sa FB page para mai-add kayo namin sa aming group chat. So marami nang nagpa-member na mga September taker, ando na sila sa ating group chat. At this April, magsa-start na tayo sa discussion at pag-send ng mga exam, practice board exam. Yun lang. And thank you so much everyone for watching, and hopefully kayo ay nag-subscribe, nag-follow sa ating TikTok at Facebook page, at good luck sa ating March takers.